O mga kababayan, akalain nyo na kahit papano, mayroon palang nakitang mabuting epekto ito si Marcos mga kababayan. O, na nakita ni Dr. Loren Badoy sa bansang ito. Na dahil daw sa kasamaan ni Marcos mga kababayan, ay parang namulat ang tao. Na kailanman hindi na tayo uulit sa pagpili na malademonyong katulad ng Marcos na ito. Never again na tayong magpapabudol mga kababayan. Never give second chances anymore. Dahil ganito ang mangyayari. Lesson learned sa sobrang kasamaan ni Marcos mga kababayan. Parang namulat ang taong bayan. Yan lang din ang mabuting epekto na naidulot ng Marcos na ito. Na hindi na tayo susunga-sunga sa susunod mga kababayan. Na kung mayroon tayong hindi feel na iboto, wag nating iboto. Kahit pa daw i-endorse mga kababayan ng kahit na sino. Dahil marami sa atin marami sa atin ang napilitang iboto si Bangag mga kababayan kahit hindi natin gusto. Kaya ngayon, naghasik ng lagim mga kababayan ang Kabangagan. Panoorin niyo po ha. What Marcos did. Ang kagandahan kasi ni Marcos, no? Paniwala kayo't hindi. Maganda ang leso. Magaling talaga. Mayroon pala kagandahang dala ito si Marcos. Ika nga sa kasabihan mga kababayan, you cannot see the light if there is no darkness. Paano mo masasabing maganda kung walang pangit mga kababayan? O paano mo masasabing mabuti kung walang masama? Eto na ngayon mga kababayan. Nakikita na natin ang mabuti dahil sinashroud tayo ng kasamaan ni Marcos. Good and evil. Si Marcos ang evil. Talaga si Marcos, talagang buti nangyari siya. Kasi there are a lot of ways you can learn di ba? Pwede kang matuto sa masamang experience at saka sa mabuting experience. Ito napakasama ng experience na ito. Dito mga kababayan, natuto tayo sa napakasamang experience talaga. Diyos ko Lord. Yak! Na ano nangyari sa mga kabataan, anong pinapakita natin sa mga anak natin na ang namumuno sa bansa ay isang drug addict. Na age of information pa ngayon. So nakita nila yung chupa-chupaero na video. Ay, nakwa. Ganyan mga kababayan. Yun na yun. Alam nila yun. Nakita rin natin ang Viva Max, si Admiral. Ay, nakakadiri. Tungkol kay, ito talaga si Eric. Tuwan-tuwa siya. At saka nakita, alam nila yung tungkol kay Paolo Tantoco na namatay. In other words, drugs, no? Drugs, sex, alcohol, party. Lahat ng bisyo mga kababayan. What does that do to the youth of our country? Kaya nga ito si Marcos has really torn the moral fabric of our country. That's why I'm so happy to be hearing this from President Inday Sara, no? Really, dahil mga kababayan, ang sabi ni VP Inday, it's time for our country to heal. At hindi lang daw mga kababayan, kulang ang 6 years para talagang masalba ang bansang ito. It will took 30 years na good governance mga kababayan para makarecover tayo sa damage na ginawa ng mga previous na mga politicians, lalong-lalo na ang politician ngayon ni Marcos Bangag. Presidency like that, she's saying her presidency will be a moral presidency. Kasi nga ang nangyari kay Marcos talaga, winasak niya talaga yung mga ang kakapal na mga mukha na wala silang kahihiyan. Parang lahat tayo talaga. Tingnan nyo, grabing suklam ng mga tao sa gobyerno ngayon mga kababayan. Wala nang tiwala ang tao sa gobyerno dahil kay Marcos. Sinira niya ang buong gobyerno mga kababayan, ang mukha ng buong gobyerno. Parang, ewan ko sa inyo, pero pakiramdam ko, para akong ginagahasan ng putang ng to. Parang shocking. Hindi lang siya, no? Ang Kongreso. Kami ni Eric, naramdaman namin yun. Agad-agad naramdaman namin yung bigat ng kamay na, I was so shocked. Di bali na, namatay na yung isang nambuli sa inyo sa Kongreso. Talaga, more to go! Kasi sa panahon ni PRRD, dapat magtanong ka, dapat magganyan ka, dapat sagutin ng opisyal kung ano yung tinatanong ng media, no? Totoo ba, Martin Romualdez, na ang budget mo sa travel ay 850 million? Ayan sa tingin nga natin, mas malaki pa mga kababayan, billionist pa. Tapos ang dineclare nila, 5 million lang daw. Diyos ko Lord! Sama-sama kay Bangag all over the world, mga kababayan, parang nag-world tour para mahikayat ng ng investor. Tapos, yun lang ang dineklara, 5 million
million lang daw ang kanyang travel. Diyos ko, Lord. Kami dahil doon. Liar. Biro mo. So, Anak ka ng grabe, bed, di ba? Grabe. Anong ibig sabihin? Romualdez. Hindi kami pwede magtanong. I really felt like all of these years, no, under Marcos, parang ginagahasa tayo. At lahat tayo talagang nagugulat. At nakikita natin, no, yung mga images na talagang nakaukit na yan talaga sa collective memory natin, collective consciousness natin, yung mag-asawa na nagsi-CPR sa taas ng roof. Ay, oo nga, no? Yung mga Dahil sa mga kababayan, sa baha na flood control na nasira dahil substandard. batang nalunod at namatay dahil kay Marcos. 'Di ba? So talagang napakaganda na nakakarinig tayo ng ganito sa At saka alam natin yan, hindi yun salita. Kasi yan ang character ni Inday. Hindi siya masalita. Di naman, di ba, panagsasalita siya. Wala siyang paikot-ikot. Walang bullshit, di ba? Hindi ka tulad itong bullshitter na Marcos na ito. Ngingiti-ngiti, no? Ngingiti. Tapos hindi daw siya nandun para mamalitika. I mean, it's very stark. The contrast is so stark na napakaliwanag. But look at Inday, no? When she's speaking, you can really already tell. And not just that, no? Hindi lang yan. Kasi si Marcos, napakasakit na karanasan na dinaanan natin. So, lesson learned na mga kababayan. Parang na ito eye-opener sa atin na sa susunod, wag na tayong basta-bastang mamili ng mga reject na kagaya ni Marcos. tuto tayo, no? Tingin ko ang isang pagkakamali natin na niwala tayo kay Inday na botohin natin ito na hindi tayo nag-isip sa sarili natin. Yan mga kababayan. Nagkakamali din si mga kababayan si VP Sara humingi na nga siya ng patawad. So sa susunod mga kababayan, talagang iboto natin kung sino talaga gusto natin. Gusto natin si VP Sara. Yes! Gusto natin si Marcoleta na maging Vice President. Yes! O Bongo, o Bato. Ayaw natin si Aimee na maging Vice President. Huwag nating iboto kahit i-endorso pa. So ngayon matuto tayo na bumoto sa sariling isip natin. Huwag dahil sinabi ni ganon or sinabi ni ganyan, di ba? So, a lot of lessons have been learned. So, ay, nako Eric, ang ganda na sinabi ni Inday. Sobrang ganda talaga. No? What do you think? Napakaganda. At napakaganda din ni VP Sara. Kasi po ang hindi kagaya ng mga palaka, mga kababayang, hey, Lord, itsura. plataforma na sinakyan ni Bongbong Marcos Jr. para makuha niya ang pagtitiwala ng mga nakaranas ng mabuting pamamahala sa ilalim ni Pangulong Duterte ay ang plataforma ng continuity. Nambudol Walang kinontinue ni isa mga kababayan, Diyos ko Lord. Bangag. Bangag ni Vice President Sara Duterte. Yeah. It was not about unity, it was about continuity that Marcos Jr. played upon. Pinaglaruan niya po yung sinasabi niya, pagpapatuloy ko ang Nambudol ba kababayan? Sinungaling talagang bangag. Ay naku, bangag. Mga success stories na yan, yung build, ayusin natin yan. Kasi nasa pipeline na lahat yan. Build, tapos pinalitan ng build better more, tapos walang na-build. Mas lalo pa natin build better and build more. Build. Ang dumami mga kababayan ng build ni Lisa Araneta Marcos dahil sa sa sobrang kabusugan. Nangyari. Dahil ang nangyari, nakaw more. Kurakot more. Hindi build more. Nakaw pa more. Yeah. Bulsa pa more. Ang sinabi niya, bongbong mandarambong. Success story like National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ang pagpapalakas ng agrikultura, ang pagsusulong ng mga panimulang industriya, ang paglago ng ekonomiya at ang strong rule of law laban sa kriminalidad, terorismo, sindikato at mga kurakot. Sabi niya, ipagpapatuloy natin dahil yan ay mga mabuting ginawa ng nakaraan. Ang pinagpatuloy niya mga kababayan ang ang pagbangag, Diyos ko Lord. Kaya nga, sama-sama tayong babangag muli. Bumangag mga kababayan Ang gobyerno. Pero ang lahat ng yan, binaliktad niya. Kaya tayo nabubulok. At kaya nga, mula doon sa talagang dinala tayo sa inidoro ni Marcos mga kababayan. Nasa top ganito pala ang feeling na nasa inidoro. Tayo ng mga umuunlad na ekonomiya in the last 6 years na nabuno si Pangulong Duterte sa buong Asia Pacifico ng mga rehiyon. Nasayang mga kababayan ang ating progress. Binangag tayo ni Marcos. Ang Pilipinas ay umangat. Ngayon po. Ngayon tumanga.
tanga ang Marcos na to. Kasama na natin sa pinaka-bottom level, pinakababa, ang Myanmar at Cambodia. Laos. The most corrupt Ang Bangladesh, mga kababayan, wala na. Tinalo na tayo. countries in Asia, Myanmar, Cambodia, and Philippines. Nako. Ayos, Marcos. At grabe sa Myanmar, mga kababayan. Grabing ano dyan. Parang kaguluhan. Isipin nyo na lang ha. Ka-level na tayo sa mga bansang yan. And then, Eric, what did Marcos say? Ang sabi niya, perception lang daw. Sabi niya, papunta na daw tayo sa paputi. Naninira lang daw kayo. Naninira. Diyos ko Lord. Tapos ano pala ito? Joke lang pala yung mga mga report ng international. Hindi nga mga kababayan ha. World ang talagang naglabas ng mga report na yan mga kababayan is mga legitimate na mga entities. Ito. Dahil yan sa mga negatibo Foreign na mga entities. lumalabas Oh. na fake news sa social media. Sa World Kaya Bank. dapat kasuhan yan si Eric at si Jason kasi mga fake news nila ang nagpapabagsak sa ekonomiya tarantado. Ang data at ang kalidad at ang datos, ang impormasyon ay hindi mo pwedeng paglaruan kasi nararamdaman yan ng taong bayan. Mantakin mo sa International Transparency and Corruption Index Perception, nasa top 3 tayo. Ang pinakamalala ang pangungurakot. Grabe. Grabe. Eric, ang sinabi Marcos, niya, bangag. at least hindi tayo top, di ba? At least, hindi pa daw tayo ang worst. Pangatlo pa lang sa pinaka-worst. Ay, Something gusto like that. bangag talaga. Would you like that in a leader? Stupid. Binagsak mo nga. Binagsak mo bangag. Would you like that in a leader? A leader has to be aspirational. But can you imagine kung gaano ka dog poop itong taong ito? Di ba? Dog food. Akala ko it was fake news eh. And then I saw, oh my goodness, it's true pala. At least hindi tayo pinaka-worst. Shame. Di ba, ma'am? Dahil daw maraming mga Pilipino ang nag-i-engage sa false information. No! It's not about false information. Baliktad no? It's about actual information. Kung bakit alam ng tao. Dahil simula pa nang umatake ka sa mga Duterte at pinadukot mo si Pangulong Duterte, mahigit 5 trillion pesos worth ng investments and securities in the market na kapital ang nawala. Dahil unstable ang politika. Ang politika na matatag ay kadugtong ng matatag at sumusulong na ekonomiya. Ang politika na marumi at politika na magulo na ikaw man ang pasimuno ay kadugtong din po ng lugmok at gumagapang na ekonomiya. They are parallel and proportional. Ibig sabihin, pag malala at magulo ang politika, ang ekonomiya sumasadsad. Pag panatag ang politika, stable ang liderato kagaya ng panahon ni Pangulong Duterte, ang mga taong bayan, ang investor at negosyo at ang foreign perception and pati po ang foreign partnership sa iba pang mga gobyerno, malago at masigla. Na siya ang nangyari, mantakin mo rin mga kababayan. Isisisi mo ba sa social media ang pagkawala ng mahigit 2 million Chinese tourists every year worth 1.8 million Ay, nako. dollars of income dahil sa iyong tapang-tapangan, ang bulastog na policy. Social media pa ang sinisi mga kababayan na sila naman ang away ng away, talaga ng mga malaking bungangang karyela. Inodyokan ka ni Joe Biden at ng Amerika, nakala mo ay bata-bata kanila sa digma-digmaang postura mo sa China. Anong nangyari sa atin? Digma-digmaan. 2 million tourists na Chinese doon na napunta sa Thailand, Indonesia, Malaysia, and Vietnam. Yeah. At ang mga investments nila for the last 2 years, 32% increase of investment, lahat napunta sa Thailand, Vietnam, Malaysia, at Indonesia, 0 to the Philippines. 0 to the Philippines. Why? Wala na. Tapos si Bangag, bigyan ng visa free na sila. Diyos ko Lord, matapos awayin mga kababayan. Takot pa lang na boycott. Because of erroneous Wala. Kahit visa free mga kababayan, mga inchik. Wala pa rin pumupunta dito dahil sa government Bangag. direction, Sinabi nila, hanggat andyan yung, mga kababayan, there's something wrong with the mouth daw. Ayaw daw nilang pumunta dito. maling at baluktot na politika na ang epekto niya, ekonomiyang sumasadsad. Not about the Facebook, not about the YouTube, na tinumbok ni Vice President Sara Duterte. Kailangan nating mapigilan yan. Kailangan ma-reverse natin yan. And 6 years may not be enough. But at least maayos natin Ang sabi nila mga ang kababayan, mga dapat ayusin at idudugtong natin. ang sabi ng mga turista, what's wrong with this mouth?
ano daw, parang minimake face daw, mga kababayan. Laging nagmimake face. Ngiwi. Sa susunod pang mga gobyerno upang magtuloy-tuloy ang pag-aayos ng ating bayan. Ma'am Lorraine. Yeah, one more thing, no? Yung character niya na One yun, more no? thing, pating. That he's always looking for excuses, but he doesn't take full responsibility. Imagine how ridiculous, no? To blame the Ridiculous. economy on social media. What an idiot, no? Idiot talaga. I mean, like- Binlame nga mga kababayan sa Bagyo. Bakit mabagal na daw ang ating mababa ang ekonomiya dahil sa Bagyo, dahil hindi daw naging productive mga kababayan ang mga tao dahil umulan. Sa halip daw na pumasok sa trabaho, umabsent, hindi nakapagtrabaho dahil mayroong ulan at bagyo. Kaya mahina daw ang ating economy. Bangag. Really, what an idiot and a half talaga itong Bangag. taong ito. Compare that with the Vice President who delivered a very beautiful speech where she's asking for forgiveness so many times over. Parang umamin siya, di ba, na she took Sorry, na-endorso ko si Vangagi. responsibility for what had happened to our country because Forgiven. she endorsed Bongbong Marcos, di ba? Yeah. Wala siyang, and the way she apologized, no, was very beautiful. Talagang heartfelt na, and so humble na patawad. Talagang ilang beses siya humingi ng patawad, and then I Lord, cannot kneel patawad, before each and every Filipino, but di ba? I mean, there's a big difference, and that is a good leader. A good leader says it's my fault, takes full responsibility, like PRRD. I Yeah. take full responsibility, di ba? So, pero ito, my God, blaming it on social media. Idiot, di ba? Maliban sa kanyang sarili. Lahat may kasalanan maliban sa kanya. Idiot. And then while Idiot talaga. while he's stealing our country blind, Habang nagdanakaw, bangag. habang nag-hemorrhage ang bansa natin, ang may kasalanan sa masamang ekonomiya, hindi yung media. pagnanakaw niya, hindi Kasalanan daw ng tubig, mga kababayan, kung bakit maraming tubig. yung pandarambong mo, hayop ka. hayop. Isinisi mo pa sa Facebook, Bob. Correct. Gago, ano? Yeah. May last video clip Ugad. tayo because we're going to wrap up and then babawi tayo in the next episode. Yeah. Ito yung sana makuha natin itong video clip na sinabi niya na may napupusuan na siya sa kanyang Vice President. Marcoleta. Tuloy-tuloy ng Marcoleta. Pero kailangan daw niya ito kasi pag tuloy-tuloy siya na maging Pangulo, mag-focus siya sa governance and leading the country mula sa pagkakalugmok, iaahon ito kasama ang buong gobyerno. Pero hindi pa babayaan ang mga dapat managot at mga dapat papanagutin at dapat singilin sa katarungan. Kaya yun ang kanyang isang iaatang sa balikat ng kanyang napupuso ang magiging Vice President. Sana may video clip ito, tingnan natin kung ito naman. Kung wala, pwede naman natin pag-usapan, Eric. Ah. Kung meron. Pero ang Try natin ganda ang ba? kumansa pa. Oo, meron Sige, ba? try natin. Maraming nagsasabi. Ang swerte niya, Banat Bay, no? Ang swerte talaga ng Banat Bay, mga kababayan. Si Banat Bay din ang pinagkakatiwalaan ni Tatay Digong dati, no? Sa interview. Ngayon, si VP Inday. Oh, Banat Bay, ikaw daw ang gagawing Claire Castro. Kapag si VP Sara na. Para pang asar sa mga bangag, no, mga dilaw. Pero sa tingin natin si Powa, mga kababayan, dahil ang galing ni Powa. Hindi mahilig si si VP Inday na aaway. Hindi naman natin sinasabing ang aaway si Banat Bay, pero so far ang mga kinukuha niya, mga kababayan, yung kagaya na Powa, na mahinahon, sina Zulaika. Na yung mga Pilipino daw politically saturated na and samang-sama na sila makarinig ng pangako. So, ang tanong nila is, bakit? Action na. Gusto namin action. Oh. Claire Castro, mga kababayan. Si BBM, action. Si Sara, bakasyon. Oh, Diyos ko, Lord. Kailangan pa kaming maniwala sa'yo. Pinipresenta ko yung sarili ko bilang isa sa mga kandidato ng pagkapangulo ng Pilipinas. Ang pinanghahawakan ko yung governance. mga nagawa ko sa Davao City. Noong ako ay mayor ng Davao City, sinabi ko sa sarili ko na dapat sa pag-alis ko dito sa posisyon ko bilang mayor,
mas maganda yung Davao City kesa paano siya iniwan noong sinundan ko na mayor. Ganun yung mindset ko noon. Dapat pag-alis ko, mas gumanda yung Davao. Pag-alis ko, natapos namin yung problema sa insurgency. Na-declare kami na insurgency-free Davao City. And hindi nangyari yun ilang dekada sa Davao City. 1980s, 1990s, early 2000. Always kilala ang Davao City, Paquibato District namin na stronghold ng mga NPA. Pero nung ako ay bumaba bilang mayor, insurgency-free, binayaran ko yung utang. Hindi ko sinasabi na kaya kong bayaran yung utang na ginawa ni BBM. Pero meron akong pagpaplano kung paano balansehin yung utang tsaka yung income noong syudad. So pinanigurado ko na pagkatapos ng termino ko, mababayaran na lahat. Wala nang utang, wala nang mamanahin na utang yung susunod na mayor. Isang political question po ito, madalas itanong ito. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong yun. Wait, sandali Oo, andito ba yan? Ito, sasabihin ko na lang kasi tinanong niya na Ayoko rin naman na may nirecruit ako. Hanggang dyan lang Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Ganda. Yun. May nakita kong portion doon na sinabi niya na kailangan niyang vice president na magiging katuwang niya sa paghahanap ng katarungan, paniningil sa mga may kasalanan at inutang sa bayan, lalo na sa pagnanakaw at pandarambong at pag-abuso sa kapangyarihan, at magiging katuwang upang mapapanagot itong mga may utang sa mamamayan. And siya ipopokus sa pamumuno at iba pang malalaking trabaho sa pamamahala, Ma'am Lorraine. Yeah, alam mo Eric, hindi talaga nila kinikilala si Inday. Si Inday, kung si PRRD galit na galit sa corruption, si Inday mortal na kaaway niya yan. Talagang nanggagalaiti siya dyan, So, tama lang na gawin niya yan. At saka parang nakikita ko doon sa mga sinabi niya, like her father, she's going to be, and she is, an excellent executive. Alam na alam niya kung ano ang gagawin niya. Kailangan niyang ayusin yung bansa, paano niya gagawin, kailangan may program siya, etc., etc. So, yun lang. Go ahead, Ed. Ang malinaw doon, ma'am, among all those aspiring to be president na nag-aambisyon, si Sara Duterte lang po ang may karanasan at malinaw na ginawa at malinaw na direksyon na gagawin niya ang pagdurog sa communist terrorism. Sa communist insurgency, siya lang. The only candidate, and she was correct. Dahil nga nag-benefit din siya sa program ng kanyang tatay na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, she was able to maximize yung national support ng NTF-ELCAC at ng kanyang local programs ng Peace 911 and local peace initiatives, including yung aggressive na barangay development program sa Davao at ang pagkumbinsi sa mass base na bumaliktad. Si Sara Duterte po ang isa sa pinakauna na kapagdeklara ng kanilang rehiyon, the hotbed and the center of almost 50% operations of the CPP, NPA, NDF in the entire country is found in Davao region. And when I was there, Ma'am Lorraine, mga kababayan, nang siya po ay mayor dyan, ang numero ng platoon ng NPA dyan, when I was a consultant to the Eastern Mindanao Command of the AFP, 41 platoons of NPA, equivalent to 1,400 Red Fighters, full-time, fully armed, high-powered, and more than 3,000 local militia. And almost all barangays ng Davao affected ng communist terrorist insurgency. But Sara Duterte was able to liberate them, lead them all the way to become insurgency-free.
And that is a track record and that is a direction na siya lang nakagawa at siya lang ang natatbon na bukod tanging kandidato o bukod tanging maging kandidato sa presidential elections na may ganong achievement, karanasan at may ganong determinasyon na gagawin niya, Ma'am Lorraine. Eric, ano pa, somewhere in that interview, she very clearly stated, no, that that will be one of her priorities to end the CPP, NPA, NDF. Wala siya patumpik-tumpik, no? Tama. Hindi katulad ng mga politikong walang mga bayag yung mga yan. You won't find anybody saying that, no? Correct. So, and for her, because nga that's her track record, dapat lang tapusin na natin yan kasi gusto na nating maging Singapore, gusto na nating and I'm so happy. Narinig ko talaga na she said that. Kasi yan talaga yung binigay namin ni kahit si Eric, no, tsaka marami pa sa amin na binigay na namin ang buhay namin dito para tapusin na yan kasi hindi aandar ang Pilipinas habang nandyan ang mga salot na yan, yung CPP, NPA, habang nandyan at nandyan sila sa bawat sektor ng ating lipunan. So dapat kukuha tayo ng Pangulo na marunong at alam na niya at may track record kung paano gawin na tanggalin yung mga salot na yan. Ang tanong ko sa iyo, Eric, no, ngayon na announce na siya that she's going to throw her hat in the presidential ring, what will the CPP, NPA, NDF do? What are we to expect from these terrorists? They will double hit hard against her. Tututudong atake ito sapagkat maghihingalo at talagang mawawala sa mundong ibabaw ang CPP, NPA, NDF sa Pilipinas. Eric. May 50 taon na pag-asik nila ng lagim, dudurugin niya ng isang Sara Duterte. Yeah, at saka for the first time mararanasan ng Pilipinas ang naranasan ng mga barangay, totoong kapayapaan, totoong progreso na sana talaga magawa natin yan. Hindi magagawa natin yan. Go ahead, Eric. Sorry, I Tama yan, ma'am, ang binanggit mo. When Rodrigo Duterte was mayor, we were talking to him. Mayor pa siya, hindi pa sa presidente. Yung Paquibato District ay parang kwanyan, regional main office ng CPP, NPA, NDF sa Mindanao. Yung Paquibato District is only, I think, 20 minutes away from Davao City. But Rodrigo Duterte was able to manage on a different approach. Nakakaya niyang i-handle na walang ambush, walang patayan sa Davao City. Bagamat 20 minutes away lang, nandyan ang pinakamalakas, yung tinatawag na Pulang Bagani Batalyon. Mga 400 to 500 NPA nakapaligid sa Davao City. But Rodrigo Duterte, with his style of different approach, nakakaya niyang i-handle ang situation na hindi napupuruhan ang mga sundalo at pulis at walang kaguluhan. But Sara Duterte was unforgiving, relentless talaga siya. No compromises. Uncompromising. Talagang tinuloy-tuloy niya, dinurog niya, binawi niyang masa, pinalayas talagang NPA dyan, at dinurog niya. Pero nagawa niya rin yun dahil nabuo na ang National Framework Program ng kanyang tatay, ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, but malaking bahagi doon ang kanyang pagiging local chief executive. Yeah. At alam natin na kaya niyang gawin yan sa buong bansa kung siya na magiging presidente. That will mark her the biggest difference sa lahat ng mga tumatakbo o gusto mag-ambisyon na maging presidente. Only as Sara Duterte can deliver that kind of very important program. At dahil po, kapag nadurog ang CPP, NPA, NDF, it will open up the floodgates of development and security and stability at yan ay requirement. Eric, Yes. inclusive. Ibig sabihin, kasama yung mga kababayan natin na nasa bundok. Kawawa talaga sila. Talagang kawawa talaga. So, kasama sila. Yeah. Health center, hotline, eskwela. hotline to the mayor, eskwela. At siya din ang mayor nang dinurog ang mga infrastructure sa urban area ng UCCP Haran, dyan sa Davao City. So, tinulungan niya rin yan. So Eric, no, ma-expect natin yan na magdo-double, triple times sila para siraan si Inday. And it will be very, very vicious. Yan ang ma-expect natin kasi ang CPP, NPA, NDF, they are fighting for their lives. At kapag kasi Inday, she already said it nagbigay na siya, di ba? So alam nila dudurugin sila ni Inday. So every time
kailangan nating magtulungan kasi wala nang ibang presidential candidate na may kayang gawin yan at gagawin yan. Naranasan na natin kung paano ang isang namumuno ay trinaydor tayo. Si Bangag ang pinag-uusapan ko na nakipagkaibigan pa, nakipag-alyansa pa sa teroristang organisasyon na yan. Naranasan natin ang impyerno na yan, di ba? So kailangan natin magtulungan kasi sa experience namin ni Eric sa NTF-ELCAC, ang totoong lakas talaga ng bayan at kung bakit hindi na sila makakabalik, no, ay dahil sa taong bayan. Pwedeng habang nandyan sila, pwedeng umaandar ang bayan, pero ang lagi ko naririnig na comparison, na metaphor, is that para siyang yung aso na maraming galis, maraming what do you call galis? Pulgas. Maraming pulgas na scratch na, hindi tayo nasa tip-top shaped form at hindi tayo fighting form, hindi tayo nasa best version natin habang nandyan yung mga yan. Pero pag ilagay nyo si Inday dyan, nakita nyo naman, yun naman ang maraming salamat Bongbong Marcos at pinakita mo sa Pilipino kung sino si Inday dahil sa kawalang daan mo hayop ka, di ba? Dahil hindi mo tinigilan si VP, hanggang ngayon hindi nyo titigilan. Maraming salamat para makita ng Pilipino, ito ang president namin and we will, I'm talking to our countrymen, we will have to earn that president. We will, and how are we going to do it? By unity. Stop fighting each other. Pabayaan nyo na yan kung whatever pa mga pinag-aawayan ninyo at magtulungan tayo na yan ang maging president natin kasi talagang dudurugin niya ang pagmumukha ni Franz Castro, ni Cristina Conti, mga CPP operatives na talagang salot sa buhay. Talagang sobrang salot. At saka alam mo, I'm so happy kasi she already has already given her her announcement because very fitting no, marami ang nagsakripisyo sa Pilipinas, marami ang nagkandamatay, mga sundalo, mga pulis, mga kababayan natin, mga former rebels, mga daming nasirang buhay, mga anak natin. And we are really standing on giants' shoulders. Mga sakripisyo ng mga nagdaan sa atin. And Inday is the coup de grace. She's the one that will do it. She will take us there. So kailangan magtulungan tayo, no? Yun. Maraming salamat Ma'am Lorraine for spending your time para sa episode na ito ng Okay. Bigwas ng Agila. Ang ibang pag-uusapan natin ma'am doon na sa next episode. Okay. Kasi ang DOJ at ang Ombudsman ay mayroon na pong marching orders. Alam na natin, galing yan kay Marcos, na hatawin si Vice President Sara Duterte ng mga ordinary cases or ordinary filing of cases ng mga kaso na magbubuliglig sa kanya, bagamat yan ay questionable at gray area na pwedeng pakialaman at iinterpretahin ng Supreme Court. But that will take another episode for us. Ang malinaw lang, Ma'am Lorraine, mga kababayan, Yeah. sa interview na yun na ginawa ni Vice President Sara Duterte, may programa siya, may karanasan, may historical context ang kanyang pinagmumulan kung bakit niya gustong dalhin sa tamang matuwid at matino na panggobyerno na nakabatay sa tamang pagpapatupad ng prinsipyo ng tapang at malasakit ang ating bansa sapagkat si Sara Duterte po ay hindi mangbubudol at hindi po siya gumagamit ng pink medias na politics. Real programs ng isang totoong leader at may karakter at may karanasan. Mga kababayan, salamat sa pagsama niyo sa amin kay Ma'am Lorraine. Ma'am, would you like to have some words kay mag-weekend man at kailangan ng taong bayan ang mga iba pang mga gusto nating ipanawagan? Go ahead. Yeah, yung kagandahan kasi na magkakaroon tayo ng president, si Inday, president natin yan, no. Finally, a leader that respects us, again, respects the Filipino people. Hindi katulad dito nakaupo na ito, na ang inihaharap niya sa atin araw-araw, yung Claire Castro na yan, napakabastos na presidente ito, nang yan ang hinihaharap niya. So, but look at the OVP spokespersons, di ba? There's Attorney Ruth Castelo, very very professional, very 'di ba? So I'm just saying na maraming salamat Vice President for taking this on, no, and you have the people behind you. So mga kababayan, tapang at malasakit.